Kumusta po kayo? Inaano ko lang po sana yung mga nanglalait sa ating Pangulo. Gusto ko lang po sana siyang ipagtanggol. Kasi masyado na pong maraming nanglalait sa kanya eh. Alam niyo po ba na ang hirap naman po ng mga ginagawa niya, yung mga desisyon niya. Hindi niyo po alam na nahihirapan din siya sa sitwasyon po natin. Sana naman po yung manglait po sa kanya eh dahan-dahan naman po kayo kasi yung mga binabangga nyo po hindi naman po bastang-bastang tao yun. Siya po yung presidente po natin. Kadalasan po ang mga nanglait sa kanya mga OFW. Bakit po mga kabayan? Kung hindi po dahil sa presidente po natin hindi po tayo makakarating po rito sa ibang bansa. Dahil sila po mismo yung nagpapaano po sa atin para makarating po dito. Magkaroon po ng trabaho dito para po sa pamilya natin. Bakit po yung iba masyado po atang nanglait o nilait po ang ating presidente? Wala naman po siyang ginawa po sa inyo na masama. Tsaka hirap din po siya sa sitwasyon po niya. Kasi ang dami-dami po natin Ang dami-dami po ng mga tao sa Pilipinas na inaalagaan niya. Yung iba nga po, nagpapasalamat po kahit bigas, sardinas, noodles lang po yung matanggap nila. Kaysa naman po wala. Tapos yung iba pa, magrereklamo pa sila na makatanggap sila ng 5K. Na 5K lang daw. Mabuti nga sila nakatanggap. Ang pamilya ko po hindi po Pero okay lang po yun. Kasi naintindihan po namin. Kasi ang dami po natin. Ang dami po niyang inaalala. Sabi nga natin, siya po yung tatay natin. Siya po yung pangulo natin ng Pilipinas. Pero hindi naman po lahat na lang po sa kanya. Kasi mayroon naman po tayong mga sarili Kawawa naman po siya kung lahat na lang iasa natin sa kanya, di ba? Yung iba kasi makapaglait masyado pong masakit Minsan nanood kami 2 video dito sa YouTube. Masyado pong masakit yung mga binibitawan nila. So parang antig po yung puso ko para gumawa din po ng vlog na to. Para ipagtanggol din po siya. Kasi wala naman po akong nakikitang masama sa ginawa niya. Ginawa lang po niya lahat yun para na rin po sa atin. Sa atin ang mga anak niya. Kasi nga tatay po natin siya. So ginawa lang niya lahat yung nararapat na dapat niyang gawin. Kung yung iba na hindi naman po ayon doon sa mga ginagawa niya, sana naman po, wag po masyadong magsalita ng medyo talibagbag po naman. Kasi tao lang naman po siya Maski po kayo, hindi rin po kayo perfecto. Lalo na po ang ating presidente, hindi po siya perfecto. Kasi tao lang po siya, hindi naman siya Diyos para maging perfect, di ba? So magdahan-dahan na lang po tayo. Kasi kawawa naman po yung tao Hindi pa ako sang-ayon sa mga nanglait sa kanya dahil mismo po kami ng mga pamilya ko, hindi ko po alam kung may natanggap po sila habang ako'y nandito. Kadalasan po yung mga kasamahan ko na mga OFW, sila po yung nanglait. Pero sa totoo lang po, malaking tulong po ang binibigay sa atin ng gobyernong Duterte. Kasi marami pong masyado siyang natutulungan para po sa akin. Pero yung ibang hindi po niya natulungan at hindi naman po niya sadyang tulungan kasi ang dami-dami po natin So dapat po, magbigayan na lang po tayo. Kung hindi po kayo nabigyan o nabigyan man kayo, magpapasalamat na lang po tayo. Hindi po yung masyadong lait na lang po sa kanya, lait na lang po doon. Lagi niyo pong tandaan, hindi naman po siya Diyos Magdasal na lang po tayo na lahat po ng tulong lahat po ng tao ay matutulungan niya at makakarating po doon sa dapat naratingan po yung tulong na yun. Kagaya po ng mga bigas, mga noodles, mga sardinas, pera, o kung ano man na klaseng mga tulong. Sana po makarating po. Kasi sasabihin niya, magbibigay po kayo ng ganito. Tapos iba-iba naman po yung mga tao magbibigay po sa mga tao-tao na dapat ng pagbibigyan. So hindi naman niya talaga totaling kasalanan. Nagbigay siya ng pera o mga bigas.
sasabihin niyang ganun. Paano pag sinabi niya at pagkatapos hindi pala nakarating doon sa gusto niyang lugar na pagbibigyan? O kasalanan pa rin po ba niya? Kay President pa rin po ba? Di ba hindi naman? O hindi na niya kasalanan yon, di ba? O sa akin lang, ako, mahirap din po ako eh. Mahirap din po kami ng pamilya ko. Sa akin lang naman, huwag naman po masyado. Tao lang siya eh, hindi naman siya Diyos. Ipagdasal na lang po natin. Magdasal po tayo. Hindi po awayin siya o awayin yung iba. Kasi nasa atin pa rin po eh, nasa atin pa rin po talaga. Magdasal tayo, wala man tayong maitulong sa presidente natin para tulungan din siya na, lupo, tulungan niyo po kami. Hindi naman po natin siya masabi, hindi naman po natin siya ma-chat, hindi naman natin siya ma-message, di ba? Ma-chat ba natin siya mismo? Sa mismong ano niya talaga? Di ba hindi naman? Kasi ang dami-dami natin. So hindi po ako agree dun sa nang away sa kanya. Kasi ang dami na po niyang ginagawa eh. Alam niyo po ba? Na may nabasa po ako sa ano po nila. Sumasakit na din yung ulo niya. Sa kakaisip kung paano na tayo tutulungan lahat. Mostly na yung mga OFW. Nakagaya ko na yung dalawang vlog na napanood ko. Na masyado po siyang nilait. O yung mga kasamahan niya, nilait din sila dahil sa kesyo ginanito daw yung pera, kesyo ito yung pera. So kung yung yung mga tao po na nabigyan o hindi man nabigyan o hindi man nakarating sa inyo, magpapasalamat na lang po tayo. Mayroon man o wala, mas okay na po magpasalamat. Kasi hindi po tayo magpapasalamat. Kasi hindi naman po sila Diyos. Sobrang sakit lang kasi yung napanood ko eh. May isang channel sa YouTube. Napanood ko dalawang nag-vlog na talagang lait sila. So, kayo muna. Ganito na lang. Ikaw na, siya na maging presidente yung nang lait kay president. Sige. Tapos ikaw yung laitin ng tao. Di ba yung pamilya mo, yung nakakakilala sa'yo na hindi ka naman talaga ganyan, simple di ba masasaktan din. O, masakit din yung ginawa nila. Para po sa akin, yung mga hindi nabigyan, okay, andun na po eh. Masakit kasi hindi ako nabigyan. Hindi nabigyan ng pamilya ko habang nandito ako sa ibang bansa. Sasabihin nilang ganun. Wala man lang binigay, hindi naman totoo. Yung may mga 5K, 8K, o dumating 1,000 na lang. Sasabihin ng gobyerno, 5K. Then pag dumating po sa mismong sa kanila na 1,000 na lang, 1,500, 1,200. Magpasalamat po tayo, at least meron po dumating. At least meron po dumating na tulong mula po sa kanila. Hindi po talaga sila totaling nagpabaya po sa pamilya natin. Kagaya kami dito, kagaya ko. Lockdown pa rin po dito Hindi rin po ako makapagpadala sa pamilya ko. Naawa man ako sa kanila, pero wala naman ako magagawa doon. Kasi close po dito, close po sa Pinas. Anong gagawin ko para makakapagpadala sa mag-ama ko? So hindi pwede, diba? Para sa pamilya ko, hindi pwede. So kailangan, ang tama pong gagawin natin, tulungan na lang po natin ang ating Pangulo. Tulungan na lang po natin magdasal siya. Kasi alam ko nagdadasal din siya para sa atin. Kasi magtutulungan tayo. Sabay-sabay tayong manalangin sa Diyos at magtiwala sa Kanya. Kasi yun na yung tanging paraan. Yun ang tanging paraan para mapuksa yun, malusaw yung corona na yun. Sana naman sa makapanood nitong vlog ko, hinihingi ko po sa inyo na tigilan nyo na pang presidente natin.
wala man akong alam tungkol sa kanya, tungkol sa lahat ng mga ginagawa niya. O hindi ko rin alam ang mga ginagawa niyo o kung anong meron kayo sa lahat ng lait sa kanya. Wala akong alam pareho sa inyo. Gusto ko lang maging patas. Kaya ginawa ko to. Kung iba-bless niyo ako, okay lang. Handa naman ako bago ko to ginawa. Basta ang gusto ko, sana huwag masyadong manghusga. Ikaw sa sarili mo, kung husgahan ka ng ibang tao, di ba masasaktan ka rin? Masasaktan ka rin. Hindi ka naman ba to para hindi masaktan? Ang hirap lang po kasi ng iba. Nanguhusga sila, pero hindi naman nila inaano muna nila sa sarili nila kung nakakasakit sila o hindi. Kaya dapat ingat lang po. Ingat po tayo. Ang pinapakamainam na gawin natin, magdasal po tayo ng sabay-sabay. Manalangin po tayo sa Diyos para malusaw na po yung COVID-19 na yan. At para maging malaya na po tayong lahat. Yun lang po para sa akin. Yun lang po. God bless you all. Salamat po sa lahat. Bye-bye.